Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inirereklamo ng ilang residente ang maitim at makapal na usok na ibinubuga ng isang krematorium sa Navotas. Dumediretso raw sa mga kalapit na bahay ang usok na hindi raw maganda ang amoy. Nangangamba rin ang mga residente dahil ilan sa mga kine-cremate doon ay mga namatay sa COVID-19. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Aakalain mong may malaking sunog sa kapal at itim ng usok sa Facebook Live na ito sa Navotas, Miyerkules ng hapon. Pero ang usok di raw galing sa nagliliyab na struktura, kundi sa mga sinusunog na mga bangkay sa Navotas City Crematory ayon sa uploader ng video. Ito raw ang araw-araw niyang kalbaryo at ng kanyang pamilya magmula noong Marso. Sobra po talaga yung lakas ng pagbubuga ng usok nila. Siyempre po, alam naman po nating lahat na mas delikado po yun na masinghot ng mga tao. Since kami po malapit, lagi po namin siya nalalanghap. Lately, lalo po ngayon, meron tayong COVID na problema ngayon. Pandemic tayo, tapos ang daming sinusunog. Problema rin ito ng iba pa nilang kapitbahay, lalo't sa kanila dinadala ng hangin ng usok. Naaalarma na ang mga residente sa posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan, lalo't may mga nasawi sa COVID na sinusunog sa lugar. Hindi rin po kailangan matitiis kung gaano yung sakit sa ilong, sakit sa dibdib, ng baho ng amoy. Amoy goma na, may pagka-amoy goma siya na sinusunog. Tulungan po nila kami na hindi po lagi namin masinghot dahil ang dami pong patay. Ang dami pong patay na sinusunog. Lagi po namin, kada maamoy, takbo na kami. Nagsasara kami ng bintana. Ipinadala namin ang videos na ito sa pamunuang lungsod ng Navotas. The smoke being emitted, the odor kung meron man, but in observing the protocol, alam ko dapat odorless po yan. Wala pong maaamoy. Wala pong transmission noong COVID through particulate matter. Wala. So far, ang transmission that is being put forth is either droplet spread and airborne, but not through foam, ang tawag namin doon, fomites or small substances. Nasa loob ang crematory ng Navotas Public Cemetery na pag-aari rin ng lungsod ng Navotas. May mga pagkakataon nga raw talagang itim at makapalang usok. Depende raw sa laki ng labi ng sinusunog at sa pagkakabalot nito. Marami pong mantika. Mausok po talaga pag may mantika. Pero pag maliit naman po ang katawan, wala po siya mantika, walang usok. Pag doble po balot talagang mausok po kasi pag isa naman po, hindi masyadong siya. Bumubuga lang siya pero saglit lang. Disyembre 2019 pa nagbukas ang crematory, pero nitong Marso lang tunay na nasubok ang nag-iisang makina nito. Mula noon, 330 na ang mga katawang nasunog dito. 84 sa kanila kumpirmadong may COVID-19. Mayo na magkaaberya naman ang makina. Nasasagad siya. Minsan may 7 days, 7 bodies a day kami. Minsan may 9. Pag in-average ko mga 4 bodies a day. Only 1 incinerator lang yun. So continuous yung ng incinerator. Kaya siguro nag-overheat siya, may natunaw yung mga pyesa. Malilit na pyesa lang naman ang pinalitan. Katabing-katabi lang ng crematory ang mga komunidad ng Barangay San Jose. Ilang lugar dito ang nakitaan na ng clustering o pagdami ng COVID cases. Delikado pa naman ang usok sa baga ng mga may COVID. Ang barangay po nag-imbestiga, hindi naman po yung usok na parang tumagal eh. Yan po hindi naman po gagawin ng pamahalaan ng lokal na pamahalaan kung yan po ay makakaperwisyo. Pero hiling ng mga residente, Kung kailangan bang filterize nila or lagyan nila ng tubo pataas para yung ganun pong solusyon. Pwede rin po kami na sabihan nyo kami may susunugin kahit simpleng text. There is strict adherence to protocol that we need to comply. Otherwise, as the city health officer, ako na ho unang magsasabi dahil nandito ho sa Navotas na may mali. Pangalawa po, meron din ho tayong monitoring ng
pollutants. We will check again together with My Sanidad the protocols that are being implemented para ma-assure naman yung ating mga kababayan that this is not hazardous to their health. Sa Lima Refran, nakatutok 24 oras. Sinampahan na ng reklamong falsification of documents ang 2 tauhan ng shop na nabistong namemeke ng resulta ng COVID-19 rapid test. Pero yung mismong may-ari ng shop at yung customer, yung nagpadoktor ng resulta, ipinaghahanap pa rin. Nakatutok si Lay Alves. Arestado ang 2 empleyado ng computer shop sa Bongavilla Street, Barangay 117 sa Caloocan matapos ireklamo sa pangdodoktor umano ng resulta ng COVID-19 rapid test na nag-viral sa social media. Nahuli ang 2 sa entrapment operation ng QCPD-CIDG. Nagkanta kami ng entrapment for confirmation sa mga nag-viral and then sa complaint sa amin. So naging positive naman po yung na tuloy-tuloy yung transaction nila. At ito nga po yung nagbigay sa amin ng print ng pamimiki po ng medical po na certification. Naharap sa reklamong falsification of document sina Jeshel Roldan at Angelica Deliola. Sa litratong ito na mabilis na kumalat sa internet at iniulat kagabi ng 24 oras, huli sa akto ang pagbabago ng pangalang nakalagay sa medical certificate. Ang nagreklamo, ang OneRad Medical and X-ray Clinic na siyang nagsagawa ng COVID-19 test. Hindi raw mapapalagpas ng clinic ang pamimeke sa inisyo nilang COVID-19 result. Kailangan talaga nila din managot sa batas. Careful na lang din sa ibang mga lab na baka gagamitin sila, ibang doktor gagamitin ng ibang tao para makapanloko. Careful din talaga. Hindi nagbigay ng pahayag ang 2 suspect. Ang may-ari naman ng computer shop, pinaghahanap pa. Tinutuntun pa rin yung customer na siyang nagpadoktor ng certificate. Nag-abiso na rin ang Department of Health sa mga laboratorio. Nakita natin yan kahapon na i-refer natin agad yan sa PNP. Yung ginagawa nilang yan might cause the further transmission of diseases. Pagsasabihan natin ang ating mga laboratories, with this kind of instances na nangyayari na sa ngayon, kailangan mas mapag-igting natin yung security ng mga dokumento natin like results. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Nagmistulang nangangarera sa EDSA ang nahulikam na bus sa inner lane dito. Sa bilis ng pagharurot, napatumba pati ang konkretong barrier. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kung anong bagal ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA, siya namang bilis ng humarurot na bus na ito sa inner lane. Ultimo road barrier na gawa sa semento, natumba ng mahagip ng kumakaripas na bus. Ang ilang nadaanang motorista huminto at napalabas ng sasakyan. Ang nag-viral na videong yan nakarating na sa Department of Transportation. Tinukoy at kinondena ng DOT ang driver ng Joanna Jesh Transport Public Utility Bus na may plakang CAP 5133. Inutusan na raw ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office na magsagawa ng agarang investigasyon at mag-issue ng show cause order sa operator at driver. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng dawit na operator at bus driver. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Napasok na rin ng COVID-19 ang ilang rehab and treatment facility sa bansa. Kabilang dyan ang pasilidad sa Taguig kung saan mahigit 100 na ang tinamaan ng virus. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa rehab and treatment facility ng Department of Health sa Bikutan, Taguig, dinadala mga ipinag-uutos sa mga korte na iparehab. Sa ngayon, 730 na mga pasyente dito, lampas-lampas sa 550 na kapasidad dito. Our approved capacity is 550, pero our capacity reaches 1,000 and above. So, that being said, wala tayo talagang social distancing or nasa minimum. Isa pa naman sa pangunahing panlaban sa pagkalat ng COVID-19 ay ang physical distancing. At kapag may siksikan, malaki ang posibilidad na may hawaan. Sa 237 na pasyenteng nagpakita ng mga sintomas ng COVID-19, 110 na nagpositibo sa PCR test. Hinihintay pa ang resulta ng iba.
11 healthcare worker ng TRC ang nagpositibo rin. Positive healthcare workers and patients were placed in staff quarantine dorms or sent to community quarantine facilities and quarantine facilities for patients within the center. At present, all except one manifest with mild symptoms. The rest are asymptomatic. Swabbing is being conducted regularly and all were found positive, or though all of them found positive, are given the due modicum of treatment and management as well as close monitoring. Simula pa nitong Marso, hindi na muna tumatanggap ng mga bagong admission ng TRC at layo nilang ma-decongest pa ang kanilang mga pasilidad sa mga susunod na araw. Mahigpit daw nilang sinusunod ang protocols ng DOH sa disinfection, sa pagsusot ng mask ng lahat at physical distancing. May binibigay ding debriefing lalo na sa mga pasyenteng hindi maiwasang matakot at magalala sa dami ng mga nagpopositibo. Kasado na rin daw ang kanilang koordinasyon sa mga referral hospitals sakaling kailanganin. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Aprobado na ng Korte Suprema ang hiling ng DILG na itigil muna ang pagpasok ng mga bagong inmate sa mga kulungan ng BJMP para mapigilan ang hawahan ngayong may COVID-19. At dahil dito sa mga PNP detention facility muna, ikukulong ang mga bagong maaaresto. Pero baka naman dyan magkaroon ng siksikan. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kasagsagan ng pananalasa ng COVID-19 sa jail facilities ng BJMP, 6 na inmate ang namatay at mahigit 700 ang tinamaan ng nakahawang sakit. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 1,000 ang tinamaan ng virus sa BJMP, kasama ang ilang personal nito at 11 ang namatay. Ayaw na raw nila itong madagdagan pa, kaya hiniling ng DILG sa Supreme Court na pansamantalang itigil ang pag-commit ng mga bagong inmate sa kanilang pasilidad. Ngayong linggo, pinagbigyan ito ng Korte Suprema. Tutuwa kami at pinagbigyan tayo ng Supreme Court na wala munang mga commitment orders going to the various district jails being run by the BJMP. Pansamantala lang naman daw ito habang inaayos ng DILG ang mas komprehensibong plano para tiyaking hindi na muling makakapasok ang virus sa mga siksikan ng kulungan ng BJMP. Kabilang dito ang pagpapatayo ng COVID Ligtas Centers para sa mga persons deprived of liberty sa iba't ibang bahagi ng bansa, pagpapalaya sa mahigit 20,000 PDL na nakatatanda, may sakit at mababa ang kaso, at mas maigting na testing. Lahat ng mga bagong committed na mga PDLs should undergo PCR test. So, kasi pag nakapag-PCR test na sila, wala na silang problema. They will no longer be a possible source of transmission sa loob ng kulungan. Dahil sa kautusan ng Korte Suprema, sa mga detention facilities na muna ng PNP ikukulong ang mga bagong maaaresto. Bagamat siksikan, magagawan pa naman daw ng paraan ng PNP ang sitwasyong ito, tulad sa Manila Police District. Naggawa kami talaga ng extension. Gastusan nyo na yan. Gastusan natin, humanap tayo ng sponsor. So, meron kaming additional jail facilities na binabantay ng pulis para hindi din congested yung ating mga PUPC, yung person under protective custody natin. Dahil marami ring naaarestong lumalabag sa mga panuntunan kontra COVID-19, tinitiyak din umano ng MPD na hindi sila maihalo sa mga nakakulong na sa kanilang mga presinto. Normally, pag maraming tao kaming na-apprehend, ang ginagawa namin sa mga gym namin sila nilalagay sa mga barangay. May mga pre-designated mga covered court na kami kung saan sila binabantayan ng pulis at doon sila pinoproseso para doon sa violations nila. Matagal nang pinangangambahan na kapag kumalat ang COVID-19 sa mga siksikan ng kulungan sa bansa, mahirap na itong mapigilan. Sa ngayon, nasa mahigit 215,000 ang mga persons deprived of liberty sa 933 detention centers sa buong bansa. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, nagbitiw po sa pwesto ang anti-fraud legal officer ng PhilHealth at isa raw sa mga dahilan nito ang umunoy malawakang katiwalian sa ahensya. Itinanggi ng pamunuan ng PhilHealth ang paratang at giit nila may ibang motibo ang kasamahan nilang nag-resign. Nakatutok si Maki Pulido. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Duterte ang mga sumingaw na alegasyon ng katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa gitna pa naman yan ng COVID-19 pandemic. Ang pinag-ugatan ngayon ang resignation letter ng anti-fraud legal officer ng PhilHealth na si Attorney Thorson Keith, kung saan sinabi inilagay niya ang anyay malawakang katiwalian sa ahensya bilang isa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Nakakuha na ang palasyo ng kopya ng resignation letter ni Keith. Ang kanyang katungkulan ay talagang imbestigahan ang fraud at graft dyan sa PhilHealth
Pero dun sa kanyang liham, sinasabi po niya na, i-quote ko na lang po dahil siya naman yung nagpadala sa akin. No? I believe there is widespread corruption in PhilHealth and many other reasons. Tingin ng palasyo, seryoso ang mga alegasyon ni Keith. Kaya dapat daw makipagtulungan ito at ang mga opisyal ng PhilHealth sa investigasyon na pamumunuan ni Undersecretary Melchor Kitain mula sa Office of the Special Assistant to the President. Walang inilagay na detalye si Keith sa kanyang resignation letter tungkol sa umunoy katiwalian. Pero sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, may kinalaman ito sa umunoy overpricing daw sa halos 2 billion pesos na IT system ng PhilHealth, kabilang ang 734 million peso IT component na hindi raw aprobado ng Department of Information and Communications Technology. Lahat po yung mga pribadong direktor ay hindi sang-ayon dyan, among others, kasi hindi na-aproba ng DICT yung 734 million worth na component. At nagsasabi sila na meron ding overprice. So ito'y isang transaction lamang na mahigit 2 billion pesos. Ang alam din daw ni Roque, matagal na ang corruption sa PhilHealth. Ang masasabi ko po, yung mga matatagal na dyan sa PhilHealth dahil na-shock nga yung sa pagpupulong. Mas nakita mga sinabi kong salita. Sabi ko, ang corruption dyan sa PhilHealth mas matindi pa sa customs. Ang aking conclusion dyan talaga, may sindikato talaga at ito po yung mga pinakamatataas na career executives dyan sa PhilHealth. Hindi naman po lahat, hindi natin linalahat, pero ang talagang matitindi po dyan yung mga pinakamatataas ang katungkulan dahil silang bumubuo po ng mga polisiya ng PhilHealth. Sabi ni Senator Panfilo Lacson, maging ang Senado, ikinakasa na raw ang investigasyon hinggil dito. Nag-usap na raw sila ni Senate President Tito Soto at isang Senate Committee on the Whole ang bubuin nila. Kung bibilangin natin yung kabuuan ng mga questionable na mga items sa transaksyon, doon sa agenda na yon, pumapalo siya ng almost 1 billion. So ang pinanggalingan naman noon, yung internal audit mismo ng report ng PhilHealth. Mag-iimbestiga na rin daw si Health Secretary Francisco Duque. We will wait for PhilHealth to issue their statement. Pero kapag ganito naman ang Secretary of Health being the chair of the board, he sits down with the officials para maiayos niya kung ano man yung mga issues among them. Ang chairperson ng PhilHealth na si Ricardo Morales, itinanggi ang akusasyong may malawakang corruption sa ahensya. Alam mo, Maki, sa laki ba naman ng PhilHealth? 50,000 transactions a day. We're paying out 2 to 3 billion, 130 branches and offices. There are bound to be some inefficiencies dyan, mga, gaps, inefficiencies. Pero is this organized, directed corruption by shortcomings? But we're dealing with them. Pero hindi naman daw niya sinasabi na malinis at walang katiwalian ang ahensya. Kaya nga raw itinutulak niya ang IT system at ginawa itong prioridad para mabawasan ang korupsyon at mas mapabuti ang serbisyo at koleksyon ng PhilHealth. Hindi rin daw ito overpriced at underpriced pa nga raw. May mga minana na rin daw siyang anomalya ng umupo sa PhilHealth. We provided data to documents to the NBI and the Presidential Anti-Corruption Commission. And we're waiting for them kasi sila magpa-file ng kaso sa DOJ. Internally naman, meron lang kaming investigation but I'm not yet ready to reveal the details kasi in the process pa. Sabi ni Morales, kung may alam daw si Attorney Keith, dapat daw ilabas na nito lahat agad. Hindi yung hihintayin pa ang August 31 ang effectivity ng resignation niya. Tingin niya, malamang gumaganti lang ito dahil nag-apply daw na Regional Vice President pero di napagbigyan dahil hindi naman kwalipikado. Kung meron siyang data, katulad ni Secretary Roque, magsama sila, pag nagsama sila, baka may mabuo sila. May mensahe rin siya kay Roque. He files the case, what's keeping him? Utang na loob. I thought he was a lawyer. Or shut up. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ni Attorney Keith. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Ikinababahala ng ilan ang mga nakakalat na poster ng mga umano'y wanted terrorist recruiter sa isang barangay sa Davao City. Seryosong banta raw ito sa mga nagpapahayag lamang ng saloobin kaugnay sa isyong panlipunan. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang nagpaskil ng mga wanted poster. Nakatutok si Marizo Mali. Dito sa Barangay Maa, Davao City, nakapaskil ang mga poster na ito, Wanted Terrorist Recruiter, kung saan makikita ang litrato ng 9 na tao, kanilang pangalan at ang kanilang organisasyon. Isa sa mga nasa wanted poster si Jay Apiag,
ang Secretary General ng Grupong Karapatan Southern Mindanao Region. Aniya, labis siyang nabahala nang makita ang mukha sa wanted poster. Di raw siya terorista. Maliban po sa naalarman, ma'am, ay nakaramdam po tayo ng takot dahil ang unang-una, kami po sa Human Rights Organization na Karapatan ay dumadalo po sa mga court hearings ng mga ina-assist po naming mga political prisoners. Nakakabahala tungkol po sa aming mga seguridad dahil pwede kaming hablutin, pwede kaming kunin, arestuhin kahit walang mga warrant of arrest dahil nga naka-in place na po yung anti-terrorism law. At nakakapagtaka at nakakagalit. Nagresulta po ito doon sa paglimita ng aking movement ngayon. Seryosong banta raw sa mga tulad nilang nagpapahayag lang ng mga saloobin sa mga isyu ng lipunan ang pagkakasama sa mga wanted poster na ito at bansagang terorista, lalo na ngayong naipasa na ang Anti-Terrorism Act of 2020 o Republic Act 11479. Ayon kay Attorney Olalia, hindi na bago ang tinatawag na red tagging o pangaharas at pag-uusig sa mga pinaniniwalaang nakikisimpatya sa mga komunista. Pero ang masama raw ngayon, may anti-terror law na pwedeng gamitin laban sa kanila. Paano kaya magiging terorista ang mga tao na nagrarally lamang o nagsasampa ng kaso sa korte? Never mo naman nakita na nagtangtangan ng baril o ng granada. Ay siyempre, paplantaan nila to justify that. To silence them, to cow them, or even to discourage, no? Kahit at the minimum to discourage, no? Kahit hindi aktivista, that is the chilling effect. From discouragement, no? To restraint, to silencing, to talagang yung tinatawag na extreme prejudice. Yung patutumbayin ka na kasi turista ka terorista ka Kumukonsulta na raw sa mga abogado ang ilang nasa poster para makapaghain ng reklamo. Inaalam daw ng Davao Police kung totoo ang wanted poster. Kung meron man, wala raw silang kinalaman dito. Definitely po, hindi po gawain po ng ating Davao City Police nung mag-post po ng ganong mga poster. Labag po kasi yan sa batas. Hindi po natin inaalaw yan dito sa Davao. Pagpo-post po, pag-aakusa po sa mga tao nang wala naman tayong kulang ebidensya. Di rin daw pwedeng gamitin ang anti-terror law dahil wala pa itong implementing rules and regulations. Baka gumagawa rin sila ng senaryo na para ibintang nila sa pulis o sa ating mga nasa gobyerno. Kung gagawin namin ito, mas it will not be doing good sa amin. Mas lalo itong makakasama. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte pero tumanggi siyang magbigay ng komento. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kumpara noong mga nakaraang taon, mas komplikado ang pagtatanghal ng State of the Nation Address si Pangulong Duterte sa Lunes. Ayon yan mismo sa direktor nitong si Binibining Joyce Bernal. At dahil po yan sa mga pag-iingat sa COVID-19, lalo't meron na namang empleyado ng Kamara na namatay dahil sa sakit. Nakatutok si Victoria Tulad. Nag-ocular inspection na sa Batasang Pambansa si Binibining Joyce Bernal, ang direktor ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Ayon kay Bernal, mas naging komplikado raw ang SONA ngayong taon dahil sa mga pag-iingat sa COVID-19. Dahil parang sumimple siya, pero naging complicated siya technically because hindi ko alam kung nalimit yung mga tao dito sa loob, pero merong mga remote areas na kailangan kong kunan at saka yung Zoom yung video conference. Yung mga video conference, meron akong IT na gagawa nun. Kasi hindi ako marunong sa ganyan. So yun lang siguro. Pero pag-aaralan ko na yun on the day itself. Dahil limitado lang ang papayagan sa Batasang Pambansa at sa loob ng plenaryo, mas marami rin daw ang gagamiting pre-recorded video. Wala akong kasi kapag meron kaming mga malalaking mga equipment na ganun, kailangan ng tao. So, bawas tao talaga. Okay. So, halos siguro yung mga shots namin dadaanin na lang sa bilis, ganun. Pero nakaplanta na talaga. Kasi wala na rin yung lakad. Everything is pre-recorded except for the speech ng President. Kasi para bawas tao. So, dati may choir, may bawas tao, tapos pati yung mga magpe-pray, bawas tao. So, pre-recorded.
Sa kabila ng mga limitasyon, tiniyak ni Bernal na magiging Pinoy na Pinoy ang tema ng ikalimang SONA sa Lunes. Ito ay para mas maintindihan din daw ng mga manonood ang mensahe ng Pangulo. Pinili ng Pangulo na gawin sa Batasang Pambansa ang SONA sa kabila ng banta ng COVID-19. Inanunsyo ni House Secretary General Jose Luis Montales na pumanaw ang empleyado mula sa Bills and Index Service na nagpositibo sa COVID. Siya ang huli at ika-18 kumpirmadong kaso ng COVID sa Kamara. Ayon kay Montales, mula June 18 ay sa bahay nagtatrabaho ang naturang empleyado pero nagpunta siya sa kanilang opisina noong June 29 para magsumite ng mga dokumento. July 17 nang naospital siya matapos makaranas ng mga sintomas at natukoy na nagpositibo sa sakit noong July 20. Ang 52 taong gulang na lalaki ay may hypertension. Ayon kay Montales, nakahanda rin naman ang Malacanang na maging venue ng SONA sakaling kailanganin. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Hinigpitan ang seguridad sa loob at labas ng New Bilibid Prison dahil sa banta umanong re-rest back ang mga taga-suporta ng nasawing high-profile inmate na si JB Sebastian. Isang araw matapos mamatay si Sebastian, sumugod sa Bilibid ang kanyang misis at pinagbantaan umano ang mga tauhan ng Bucor. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kuha ito noong Linggo, July 19, isang araw matapos mamatay ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Kita sa CCTV ng New Bilibid Prison ang nagwawala sa galit na babae. Dinuduro-duro pa ang ilang tauhan ng Bucor na kaharap niya ng mga oras na yon. Ayon sa Bureau of Corrections, siya ay misis ni Sebastian na nagbanta daw sa mga tauhan nila. Papapatay daw yung mga ibang lahat ng personnel at uubusin daw ang kanilang mga kakayahan. Naiintindihan naman daw ng Bucor ang nararamdaman ni Mrs. Sebastian, pero natakot daw ang ilan nilang tauhan. Naiintindihan natin nga kasi nagluluksa yung kaya lang ang mga ating personnel ay natatakot dahil alam nilang may kakayahan. Natatakot sila dahil alam naman nila na itong mga PDL na ito ay may kakayahan sila na gumawa ng ganoon. At ang sabi lang namin sa ating mga personnel ay mag-ingat. Muling iginit ng Bucor na well-informed daw ang pamilya ni Sebastian tungkol sa kalagayan ni JB. Yun nga lang, di sila mapayagan na makita ito dahil bawal. Lalo rin daw pinaigting ng Bucor ang pagbabantay sa loob at labas ng Bilibid matapos sila makatanggap ng mga report sa binambalak ng mga taga-suporta ni JB. Term nga nila ay re-rest back sila. Re-rest back sila at hindi sila papayag na palampasin lang ang nangyari. Take advantage din ang ibang grupo na sumausaw at palabuin pa itong usapin na ito. Kaya nagpadlock sa mga selda at nag-deploy ng karagdagang puwersa ng pulisya sa loob. Pero meron ding iba ang duda. Malay mo, kasi that could be a part of corruption, tama? Oo. Pwede yan sabi, ano mo na lang ako. Nakalaya na pala. Nakalaya ka na lang. 10 million pesos sa'yo. 20 million pesos sa'yo. Sabi ng Bucor, dati na nilang narinig ito, pero wala naman daw sumubok pa nalapitan mismo sila. Maaring haka-haka, maaring sinasabi lang, maaring pero those things ay totally unacceptable sa atin yan. Hindi po natin aksayahan ng panahon nga yan. Muling nagpunta ang team ng NBI ngayong araw para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Ilang Bucor personnel ang kanilang kinausap. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. May pagbabago rin pati sa mga rally na taon-taon sumasabay sa SONA ng Pangulo. Bawal pa rin kasi ang mass gathering dahil sa COVID pandemic. Ang effigy na laging sinusunog magiging e-figy na lang. Nakatutok si Rafi Tima. Ganito ang karaniwang nakikita sa Commonwealth Avenue tuwing SONA ng Pangulo. Mga naglalaki ang effigy na sinusunog ng mga ralista kasabay ng pagtatapos ng kanilang programa. Pero sa panahon ng COVID-19, ang mga naglalaki ang effigy magiging ganito na lang kaliit. At sa halip na sa araw mismo ng SONA, i-record na raw ito ng mga gagawa para gawing effigy o electronic effigy. Lalagyan natin ng konting stop motion. So may konting movement ng protestors kahit ganyang flat lang sila. So habang tumutungo sila sa batasan, magtatagpo sila ng isang malaking Duterte virus sa dulo at yun mismo yung susunugin natin bilang effigy. Dahil sa isang video,
Mas maipakakalat daw nila ito sa iba't ibang protest centers pagdating sa Lunes. Pero makulay pa rin daw ang protesta ngayong taon para singilin ng gobyerno sa mga pangako nito. Yun nga lang, malaki ang pagbabago. Hindi na sa kahabaan ng Commonwealth papuntang batasan ng protesta, kundi sa isang bahagi na lang ng Commonwealth. At hanggang alas 12 ng tanghali lang daw ang programa para na rin di sila masyado ma-expose ngayong panahon ng pandemya. Merong health protocols, maski pagdating pa lang ng assembly points, no, nag-check ng temperature, inaalam kung sino-sino exactly yung nandun para makapag-contact tracing. Pero ayon sa NCRPO, bawal mag-rally sa Commonwealth Avenue. Kung doon talaga, bawal. Doon sa UP, kasi sa UP may sarili naman silang set up doon. We'll just be negotiating sa administration doon. May natanggap daw kahapon ng NCRPO na bagong guideline mula sa DILG na galing naman sa IATF laban sa mga mass gathering. Pero kakausapin daw muna ng NCRPO ang mga ralista tungkol dito. Tinutulan agad ito ng mga ralista. Sabi ng Grupong Bayan, ang bagong guideline ay pananakot sa mga ralista na huwag magprotesta. Dapat pa rin daw mangibabaw ang kalayaan ng pagpapahayag na nakasaad sa konstitusyon. Iaanunsyo raw nila bukas ang kanilang magiging pinal na aktibidad. Nauna ng plano para sa tinaguriang So Nagkaisa ay magprotesta sa Commonwealth Avenue sa harap ng opisina ng Commission on Human Rights mula alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Lunes. Bahagi naman ng pagpapakita ng PNP ng kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang emergency. Ipinakita ng Mandaluyong PNP ang kanilang new normal response sakaling magkaroon ng isang bombing incident. Sa simulation exercise, kapansin-pansin na naka-full PPE ang mga responding pulis. Matapos nilang tumugon sa insidente, sasailalim sa disinfection ng mga pulis. Ayon sa PNP, sa zona ng Pangulo, asahan ng makakita ng mga pulis na naka-PPE. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ayun na nga, natuldukan na ang mga usap-usapan kung tungkol ba saan ang spotted noong pagsasama ni na Asia's multimedia star Alden Richards at aktres na si Bea Alonzo sa Thailand. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Pebrero nitong taon nang maispatan sina Alden Richards at Bea Alonzo sa isang international airport sa Thailand. Marami ang naging haka-haka tungkol sa pagsasama nila. At nitong nakarang araw, lumabas din ang tunay na dahilan kung para saan ito. It's an ad for a campaign. Really happy. Sobrang, alam ni Bea to eh, lagi ko sinasabi sa kanya na sobrang fan nila ako ni John Lloyd. When hindi pa ako artista, I've always watched a lot of their films. Nasa bucket list daw ni Asia's multimedia star ang makasama si Bea sa isang pelikula. Siguradong achievement unlock daw ito para sa kanya bilang artista kung magkakatotoo. Looking forward, sana mas malaking project yung pagtrabahuhan namin soon and sana pelikula. Napakagaling na artista, napakabuting tao, and parang I would like also to explore kung ano yung kaya kong ibigay kapag siya yung katrabaho ko. Aktibo ngayon si Alden sa pagpopromote ng kampanya ng DOH kontra COVID-19. Hinihikayat niya rin ang pakikiisa ng lahat para masugpo na ang pandemya. Ngayon parang we all need to be united. Instead of throwing negative comments about this campaign, parang let's itabi muna natin yan and let's be united. We have to admit, cases are getting worse around the world, hindi lang naman sa atin dito sa Pilipinas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Arestado ang 3 miyembro ng grupong nagpapanggap umanong sundalo para makapangkarnap. Ang kanilang modus tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Nakuna ng CCTV ang pagdaan ng isang SUV at ng isa pang sasakyan sa may bahagi ng lalawigan ng Rizal. Dinala ko na ng kamera ang pag-overtake ng sasakyan at pagharang sa SUV. Kwento ng dalawang nakasakay sa SUV. Makikipagkita dapat sila sa isang buyer ng SUV nang bigla silang harangin at tinutukan ng 8 napakilalang miyembro ng Marines na kasabwat pala ng kanilang buyer. Nag-declare sila na dumapa kami. Nung dumapa kami, tinalian na nila kami. Sinampal ako ni James Cachillar sa mukha, tapos dinuduro niya ako at sinasabi niya sa akin na wag akong tumingin, yumuko lang ako. At yung mga government IDs namin, pinicturean din nila. Pero sinabi nila sa amin
maliit lang yung Pilipinas. Nasa akin lahat ng detalye ng address nyo. Kung mas magandang manahimik na lang kayo. Dinala raw sila sa Pampanga at doon pinag-withdraw sa ATM ng 100,000 pesos bago tuluyang tinangay ang kanilang mga gamit, cellphone at sasakyang SUV. Sa follow-up operation ng NBI, naaresto ang 3 sa 8 na sina Carlo Cachillar, isang ex-marine na nagtatrabaho ngayon sa Bureau of Customs, si Jaime Paulite Jr. at si James Cachillar, leader ng grupo na dati nang nahuli ng HPG noong October 2019 dahil sa panganganap habang nagpapanggap na sundalo. Ang modus daw ng grupo, kukuha siya ng mga list ng vendors sa marketplace at saka sa buy and sell online. Tatawagan niya at makikipag-meet up. Tapos pagka nakapag-meet up na yung vendor, doon na nila i-abduct o kikidnapin yung vendor at hihingan na nila ng pera at pati yung sasakyan nila, tatangayin na nila. Na-recover sa mga suspect ang mga baril, bala, uniforme ng sundalo, laptop na ginagamit para sa paggawa ng peking ORCR at mga peking ID ng LTO at AFP. Nabawi rin ang tinangay ng SUV, isang kotse, 2 motor at isang red plate na AUV na pinalitan na nila ng kulay. Gipit lang sir. Gipit lang sir. Sila ay sasampahan natin ng kasong carnapping, kidnapping doon sa unang insidente, at estafa na rin dahil doon sa pangluloko nila sa palitan ng kotse at ng big bike na wala namang tamang papeles. Dumagsa naman sa NBI ang iba pang nabiktima ng grupo. They should not rely solely on the data provided to them online, so they have to go to other sources of information available. They can check whether this person really exists, this vehicle is not carnap. They can check before the LTO and other government agencies. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Problema ng mga locally stranded individual na nasa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila ang kakulangan ng rasyong pagkain. Ang mga tulad nila ang target po na mapauwi ng gobyerno sa kani-kanilang probinsya ngayong weekend. At nakatutok si Emil Sumangit. Nasa mahigit 400 pa ang mga stranded na pasahero rito sa Manila Northport Terminal sa Maynila. Hindi pa rin sila makauwi dahil suspendido pa ang biyahe ng barko patungo sa ilang panglalawigan habang ang ilan wala pa talagang hawak ng mga tiket at nagbabaka sakali lang. Nakasalampak na ng ilang araw sa tabing kalsada kasama ang kanilang pamilya. Hanggang kanina, nabigyan sila ng pag-asa. Tayo po ay may manawakang activity na gagawin bukas para sa pagpapauwi sa inyo, sa inyong respective provinces. Dumating ang Coast Guard, tinawag lahat ng mga walang tiket, pinasakay sila sa mga bus at mula raw dito, ipoproseso na ang kanilang pag-uwi. From here, dadalhin po sila sa Philippine Sport Commission para sila po ay ma-process. Pinabaunan pa sila ng pagkain at face shield ng mga nagbagandang loob din nating mga kababayan. Sa labas naman ng Rizal Memorial Coliseum sa Maynila pa rin, makapal pa ang bilang ng mga locally stranded individual. May rasyong pagkain pero hindi raw sapat. Para saan po itong pila na ito? Sa nagbibigay ng pagkain? Yung pagkain. So, ay ba't tumigil yung daloy? Oo, nababusan daw yata sir. Hindi po kayo kumakain lahat? Naantay po. Kuya, ano hinihintay nyo? Yung pila, anong hinihintay nyo rito? Kain po. Wala na ho yan. Wala na ho. Meron ba? Meron pa po, hinihintay namin. Ito. Saan po galing yan, sir? Sir, dito po sa unit owner namin, mga tenant po. Tumulong na lang din po kami. Dito nira-rapid test ng mga LSI bago sila mapauwi sa kanilang probinsya ngayong weekend. Nahihirapan na kami dito sa Manila. Actually po, aplikante po kami. Papunta ng Saudi. Na-lockdown po, kaya hindi kami maalis. Okay. Anong pakiramdam nyo at makakauwi na kayo? Masayang-masaya po. Nawawalan ng pagkain. Sa sobrang hirap. Tapos walang trabaho, walang maasahan. Yun po. Anong pakiramdam nyo? Makakauwi na kayo? Masayang-masaya po. Sa probinsya, makapagtanim ka lang ng kamote, ilang buwan lang. Makakain ka na, kahit talbos, binta mo, makabili ka ng bigas kahit kalating kilo. Wala nang trabaho, kuya. Meron kasi kami mga anak, kaya gusto namin umuwi.
Ayon kay Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo, nasa 123,000 na ang napauwi sa mga probinsya. 9,000 ang target daw na pauwiin ngayong weekend at pagkatapos nito, may susunod pa raw na 10,000. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Bumagsak ang helicopter ng Philippine Air Force sa Cauayan City, Isabela. 4 ang patay at 1 ang kritikal sa trahedyang yan. Nakatutok si Rafi Tima. Yung tao nata, siguro naman napanis. Makapal na usok kasabay ng malaking apoy ang kumawala sa bahaging ito ng Tactical Operations Group 2 Cauayan Air Station bandang alas 7 kagabi. Ayon sa Cauayan City Police, kalilipad lang ng Hue helicopter na may tail number 8308 nang bumulusok ito sa ramp area na sakop ng barangay San Fermin. Nagsasagawa raw noon ng night flying proficiency training ang naturang helicopter nang mag-crash. Hindi pa malinaw ang sanhi ng disgrasya. Kwento ng isang saksi, nakarinig na lang daw sila ng malakas na pagsabog, kaya napalabas sila. Sunod-sunod. Tapos yung uli, napakalakas na putos. Talagang bombang pumutok na ano. Gabi-gabi kasi rumurad ng mga yan eh. Patay ang piloto, co-pilot, isang crew member at isang pasahero ng helicopter. Critical naman ang isang crew member na kasalukuyang nasa ospital. Kinordonan na ang lugar at bantay sarado ng mga otoridad. Ikinalulungkot daw ng Philippine Air Force ang nangyari. Nagpadala na raw sila ng team na tututok sa investigasyon sa insidente. Ang Department of National Defense nagpahayag din ng simpatsya sa mga pamilya ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa helicopter crash. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Danger zone na ang ilang critical care facilities ng ilang ospital sa Metro Manila. Base po yan sa datos ng Department of Health. Sa isang lungsod sa Metro Manila, punuan na rin ang isolation beds at ward beds na nakalaan para sa COVID patients. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19, dumarami din ang mga ospital na napupuno ng mga pasyenteng may ganitong sakit. Sinuri ng GMA News Research ang mga datos mula sa Department of Health o DOH at ang resulta, nasa danger zone na ang ilang critical care facilities ng ilang ospital sa Metro Manila. Dati nang sinabi ng DOH na danger zone na matatawag kung ang utilization rate ay 70% pataas. Sa NCR, 88.42% sa ward bed ang okupado. Halos 81% naman ang okupado sa isolation beds at 74.22% ang okupado sa ICU beds. Marami-rami pa namang available na mechanical ventilators, 47% na ginagamit sa nahihirapang huminga. Kung susuriin naman ang datos ng 17 syudad at munisipyo, makikitang ang Makati City nasa danger zone ang bilang ng ICU beds at mechanical ventilators na pwedeng magamit ng COVID patients. Lumalabas din na puno ang isolation beds at ward beds ng mga medical facility ng Makati. Nasa danger zone naman ang ICU beds, isolation beds at ward beds ng Las Piñas, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasig, San Juan, Quezon City at Taguig. Isolation beds at ward beds naman ang nanganganib maubos sa Caloocan City, Malabon, Mandaluyong. ICU beds at ward beds ang nasa danger zone sa Valenzuela. Ang Parañaque, 80% occupied ang ICU pero maluwag pa ang ibang kwarto at marami pang available na ventilators. Ang Pasay City naman, 97.87% ang occupancy sa ICU pero may espasyo pa ang isolation at ward beds at marami pang ventilators na hindi ginagamit. Sa ICU beds, puno na ang Pateros at Marikina. Sa isolation beds, puno na ang Pateros at Makati. Ayon sa Makati Local Government, may espasyo pa sila sa ospital ng Makati. Maari daw na ang datos mula sa DOH ay nakabase sa reporting ng private hospital sa syudad. Siguro mas maganda yung records dapat ng both DOH and Hospital ng Makati mas ma-update para nga makita rin yung mapakita namin na may capacity pa kami dito sa Hospital ng Makati. Sa ward beds, puno na ang Makati at Muntinlupa. Sa ventilators, lahat okupado na sa Pateros.
Sa COVID-19 tracker website ng DOH, pwedeng makita ang sitwasyon sa mga partikular na ospital. Nauna nang ipinaliwanag ng DOH na hindi nangangahulugan ito na puno na ng pasyente ang buong ospital kapag nakasaad na full capacity na ito. Ang tinutukoy lang kasi nito ay ang inilaang mga kama at pasilidad para sa mga pasyenteng may COVID-19. Ang mga private hospital, hininga ng DOH na maglaan ng 20 hanggang 30% na alokasyon para sa pasyenteng may COVID-19. Ang mga government hospital naman, dapat daw maglaan ng 50% ng kanilang kapasidad sa COVID-19 patients. Pwede pa itong iakyat sa 70% kung kinakailangan. Sa ibang rehiyon, mababa pa naman ang occupancy rate. Meron lamang 2 rehiyon na nasa danger zone ang bilang ng available na kama sa ward. Ito ay ang Calabarzon at Davao Region. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, bukod sa bilang ng mga available na hospital bed, tinitingnan din ng gobyerno ang tinatawag na case doubling rate o yung panahon bago madoble ang bilang ng mga kaso. Ito raw ang pagbabatayan kung ibabalik ang Metro Manila sa MECQ. Kapag ang case doubling rate o kapag dumoble ang number ng mga kaso ng 7 araw o mas mahigit pa, yan naman po ay GCQ. Apo. Pero pag ito ay bumaba po sa 1 linggo, posible pong mag-MECQ muli. No? Wala pa raw desisyon ng Interagency Task Force sa bagay na ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Isa na namang residente ang na-bill shock matapos malamang ang babayaran niya para sa 3 buwang konsumo sa tubig umabot sa mahigit 100,000 piso. Nakatutok si JP Soriano. Kada buwan, umaabot lang sa 2 hanggang 300 piso ang water bill sa bahay ng tatay ni Peter Legaspi dito sa Taytay, Rizal. Pinakamataas na raw ang 1,000 pisong water bill sa Manila Water kapag summer at kung nagkakaroon ng leak sa linya nila. Pero laking gulat daw ni Peter nang makita ang water bill sa bahay ng kanyang tatay na umabot ng mahigit 120,000 pesos para sa mga buwan ng April, May at June. Natawa ko nung una kasi akala ko joke nung sinabi ng meter reader. Inisip na lang daw ni Peter na baka nagkamali lang ang basa o printing ang Manila Water dahil iisa lang ang nakatira sa bahay. Pero nang pinuntahan niya ang Manila Water, pinanindigan daw na nagbasa ng Metro na ganito ang reading niya. Dismayado si Peter dahil sa dami raw ng mga iniisip ngayong may pandemic. Dagdag pa ito sa kanyang inaalala. Wala naman sa mga kapitbahay nila Peter ang nakaranas ng ganitong klaseng reading ng Metro. Nung bumalik, ang sinabi lang ng meter reader, natingnan na po namin yan. Tama po yung reading. So, mukha naman pong bago yung Metro nyo, so baka walang sira. So, gusto nyo, pumirma na lang po kayo ng promissory note para mabayaran nyo na lang ng staggered. Pero to think na from 1,000 bill na aabot ng 120,000, I think it's absurd. Nagsabi na raw ang Manila Water na kukunin ang Metro nila upang muling suriin. Pero ang nais mangyari ni Peter, sabihin na sa kanila na hindi sila magbabayad ng 100,000 piso. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Manila Water. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Nasunog kagabi ang isang roro habang nasa dagat sa bahagi ng Carmen sa Cebu. 45 crew ng barko ang kinailangang sagipin. Nakatutok si Salima Refran. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa MV Filipinas Dinagat sa bahagi ng Manlipot Point Carmen, Cebu. Galing Pier 1 sa Cebu City ang barko at papunta ng Palumpon, Leyte. Sumiklab ang apoy sa roro na may kargang produktong pagkain 10:45 kagabi. Nakita lang namin ng tao namin, ng personnel namin, yung sa CGS Danao, yun ang pinakamalapit doon na nakita nila na may nasusunog, may report sa amin. Na-rescue naman ng PCG ang 45 crew ng barko kasama ang kanilang kapitan. Dinala ang karamihan sa kanila sa Danao Port. Ang kapitan at 3 pang crew na natili naman sa barko ng PCG para bantayan ang nasusunog na barko. The latest info sa kapitan, nasa siya, more or less, mga 90% na siya nasunog yung barko. Wala siyang rolling cargos at saka wala rin siyang passenger. Nagpadala na rin ng mga tugboat para mahatak ito. Ayon sa kapitan ng Roro, electrical failure ang tinitignang sanhi ng sunog. Hindi naman ito nagdulot ng oil spill. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. 10 hanggang 12 milyong Pilipino raw ang mawawala ng trabaho ngayong dumaranas ng resesyon ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung nitong Abril at Mayo ay marami ang apektadong sektor, maaari pa raw mas lumala dahil sa patuloy na pagbaba at paghina ng mga negosyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung daman natin ang hirap ng buhay ngayon, ito ay dahil patungo ang bansa sa pinakamalalim na economic recession sa loob ng 35 taon, ayon sa isang analyst. Ang economic recession ay nangyayari kapag 2 quarter o 6 na magkakasunod na buwan ng pagbagal ng kalakaran ng ekonomiya ng bansa dahil sa patuloy na pagbaba at paghina ng mga negosyo. Ayon kay Fritz Ocampo, Chief Investment Officer ng BDO Unibank, huling nangyari ito sa Pilipinas noong 1985 sa ilalim ng rehimeng Marcos. Noong nakaraang 7 taon, we were growing above 6%. So ngayon lang tayo, tingin namin, hihina ng 15.4% sa second quarter at minus 5.9 gawin na natin na minus 6% sa buong taon na 2020. 1984 at 1985, minus 7.3 ang ating ekonomiya. So at minus 6, ganun kagrabe, no? Maihahambing natin sa 1984-85. Maging si BSP Governor Benjamin Diokno naniniwalang papasok sa resesyon ng bansa. Pero sa 2021, iba naman daw ang kwento. Noong first quarter, nakita natin, humina ekonomiya natin ng negative 0.2. Pero yung second quarter, wala pa naman tayong datos. Lalakas naman ang ekonomiya natin next year ng 9.4. So magkakaroon tayo ng mabilis na recovery at napakalakas na recovery. Tingin naman ng ekonomistang si Professor Solita Monsod, kung ganito kalaki ang pie, ang empanada natin, last year, ngayon, mas maliit ang empanada natin. Mas marami tayong tao. Ayan ang problema. Kung lumiit na ang pie, yung share mo ay napakaliit-liit pa, ano pa ang mangyayari sa'yo? Hindi magiging hungry ka na. kapag tumama ang resesyon, may mga mawawalan ng trabaho, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya apektado pati ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad na marami ngayon ay umuuwi sa Pilipinas dahil sa pandemya ng COVID-19. Sa tansya ni Ocampo, 10 hanggang 12 million ang magiging jobless at pwede pa raw itong tumaas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong Abril, nasa 17.7% o 7.3 million ang walang trabaho. Paliwanag pa ni Ocampo base sa datos dahil walang kumpiyansa ang maraming Pilipino na lumabas sa kanilang bahay, hindi na rin sila gaanong gumagastos. Pag sinabi natin recession, humihina yung mga nagbibigay ng trabaho, yung mga pribadong kumpanya. So ang unang epekto, madaming nawawalan ng trabaho. Dahil pangdaigdigan ang recession na ito, pati yung mga OFWs natin na may trabaho sa ibang bansa, 10 million yan, pati sila apektado. Ayon pa kay Ocampo, mahalagang gumastos ngayon ng gobyerno para gumulong ang ekonomiya. 2 hanggang 3 taon daw ang bibilangin para makarecover ang Pilipinas. Pero meron daw namang silver lining, ika nga. Kung meron kayong ekstrang pera, may mapapala pa rin daw kayo sa panahon ng krisis. Kung ikaw ay isang batang entrepreneur at gusto mong humiram ng kapital, mas mababa ang interest rate ngayon. Kung ikaw namang ang malalaking negosyo, ganun rin. Maaari ka ngayon humiram ng mas mababa para imbes na magtanggal ng mga tao, sana magpatuloy ang pag-expansion at pag-hire, pagkuha ng mga bagong mga trabahador. Dito raw papasok ang pagiging maparaan ng mga Pinoy. Anong silver lining nito? Una, napilitan ang Pilipinas na pumasok sa digital era. As we go through the digital era and improve our infrastructure backbone, our tech, our connectivity, bibilis, lalago
ang ating ekonomiya. Si Ian Lipapamintuan nawalan ng income bilang makeup artist ngayong panahon ng pandemya. Kaya naging online seller siya ng patok ngayong sushi bake. Halos pumantay na raw ang kita niya dito sa kinikita niya noon. It helps din na kailangan iisipin mo kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung paraan na madali for you na magsosource ka ng mga bagay na pwedeng ibenta. Nakakagulat din na sa online selling, meron ka din naman talagang kikitain. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Okay. Matapos ang challenging na panganganak, pag-workout naman ang pinagkakaabalahan ni Kapuso actress Max Collins. Ang happy hormones na naibibigay niyan kay Mommy Max, good for her baby din daw. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Matakaw daw si Baby Sky ni na Max Collins at Pancho Magno. Kitang-kita nga sa mga pisngi niya. Ang proud parents sinusubukang i-capture ang bawat moment na good vibes ang hatid sa netizens. Aminadong pagod at nanganganay pa ang first-time mom na si Max, pero sulit naman daw ang kanyang pagod. It's still hard pa rin, but I'm getting the hang of it now, and I'm sort of finding time na for myself. Kahit 1 hour lang, but then 1 hour still makes a difference. Inamin ni Max na nakararanas siya ng postpartum blues o ang depression na nararamdaman ng mga nanay matapos manganak. Sometimes I feel sad. So when I feel sad, I notice that the postpartum blues hits me when I haven't exercised or I'm not moving much kasi syempre papadede lang ako and then nasa kama lang ako the whole day. Kaya naman after 2 weeks manganak, sinimulan na ng Kapuso actress ang paggalaw-galaw. Malaking tulong daw ang post-pregnancy pilates na kanyang ginagawa. Pero bago niya mairekomenda ito sa mga new mommies, first, check with your doctor kasi syempre pag hindi pa time, wag i-push, diba? And also don't be afraid to do light stretches because it helps a lot with the endorphins, the happy hormones. And also, don't feel guilty for finding time for yourself. malaking bagay daw ang happy hormones after workout. My Sky's pedia told me na happy mommy makes a happy baby. So kapag hindi ka happy, hindi ka your overall health, hindi mo inaalagaan yung sarili mo, then how will you take care of your child? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan from home. Sa ngalan po ni Miss Iya Arellano, ako po si Barbie Forteza, kasama ang pambansang AMS, Jack Roberto, na nag-set up ng studio dito sa bahay. Thank you po, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Atom. Once in a lifetime ang pagdating, kaya naman hindi pinalampas ng marami ang ganda ng Neowise Comet. Ang isang nagabang dyan, laking tuwa pa ng makuna ng kometa sa tabi ng Bulkang Mayon. Ang isa naman, kinuha itong oportunidad para mas paningningin ang kanyang marriage proposal. Nakatutok si Oscar Oida. Napuri ng gusto at isinare ng ilang beses sa Facebook ang kuhang ito ni John Cedric Santillan sa Neowise Comet sa tabi ng Bulkang Mayon. Ayon kay John Cedric na taga Rawis, Legazpi, July 7 pa lang inaabangan na raw niya ang Neowise. Pero araw-araw na lang siyang umuuwing luhaan dahil laging makulimlim ang ulap. Hanggang sa matsyempohan na niya ito nitong gabi ng July 20. Habang nagre-review ako ng aking test shot, doon ko napansin na nahagip na pala sa frame yung Comet. Nagtatatalon ako sa tuwa dahil nakuha ko ang once in a lifetime shot, Comet Neowise, at may bonus pa ang Bulkang Mayon. Ayon sa Pag-asa, ang Neowise Comet ay isang giant ball of ice na umiikot sa palibot ng araw at mamamataan mula sa mundo oras na pumasok ito sa ating solar system.
Naging saksi naman ang Neowise Comet nang mag-propose si Richmond Perez sa kanyang pinakamamahal na si Sandri Rafanan sa bayan ng General Mamerto Natividad, Nueva Ecija nitong July 22. Agad kinakiligan ng mga netizen ang post ng naturang proposal na sa maniwala kayo o sa hindi, di daw plinano ni Richmond. Sabi ko sa kanya, pupunta lang ako sa kalsada, titingnan ko. Gusto mo ba ako sumama? Ay, ganun. Tapos, nakapambahay lang siya kasi nandito lang kami sir sa bahay. Yun. Nakita ko na yung comment, nakita niya. Sobrang saya na nun sir. Bigla ako naisip, buti dala ko yung ring. Yun. Nag-propose na ulit ako sir. Si Sandra naman daw na nooy patulo na ang mga luha sa sobrang tuwa. Kinailangan munang magpigil ng emosyon for that 1 in a million shot. Totoo po kasi 10 second long exposure para makuha yung picture na yon. So, kailangan po, i-hold ko yung kilig ko na within 10 seconds kasi baka magbe-blurred po. Sa totoo lang, hindi daw inaasahan ni Richmond na makikita nila ang Neowise noong gabing yun. Kaya nang magpakita ito, naisip niyang di na dapat niya palagpasin ang pagkakataon. Palagi naman sir, dito sa Nueva Ecija, palagi siyang maulap, maulan. Like ngayon, sobrang ulan. Kahapon, maulan. Talagang pinagbigyan lang kami sir nung time na yon na makita namin. Kung sa bagay ang tunay na pag-ibig, maihahalin tulad daw sa Neowise Comet. Maganda, pero once in a lifetime. Mahaba yung kanyang orbit around the sun, so it takes about 6,800 years bago pa ulit natin masaksihan itong si Comet Neowise. So napakatagal. So parang once in a lifetime talaga yung event na to. Ngayon, sino na ang pinakamakinang na bituin sa buhay mo, Richmond? Sino pa ba sir? Nandito na sa tabi ko. Ayon sa Pag-asa, patuloy na masisilayan ang Neowise Comet hanggang sa unang linggo ng Agosto. Kung di makulimlim ang kalangitan, mas malaki ang tsansang makita ito mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. May hugot ako dyan, may hugot ako dyan. Anong hugot? Ay nako, punuin mo man ng kometa ang kalangitan kung wala naman magpo-propose. Paano ka? Di para kang tanga. Marami Tama ba yan. naman? Hindi, choosy lang ata, choosy lang kayo, tita. Once in a lifetime dapat ang pagpili. Once in a Kung lifetime kanina ba? magpo-propose. O, di ba? O, ang mga application. Nagpayo pa ito? Hindi. Tara na. Idikit ko lang doon sa Ang mga aplikante sa pag-propose kay Tita Mel, tayo ang mag-handle niya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ate Maraulio. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami, 24 oras. marami naman. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.